Hi, I'm Verna. And I'm Tracy. And welcome to Bonfire Night. Sumuli, wini-welcome po namin lahat ng mga pastor, mga primary leaders, mga disciples, mga magulang. Kung first time mo dito, welcome sa Bonfire Night. Wini-welcome din po namin ang aming mga ka-Bonfire Night na nanonood sa iba't ibang bansa. So bago tayo magsimula, panoorin muna natin ang Bonfire Things to Remember. Here are your bonfire things to remember. Bring your notebook, Bible, and ballpen. Open your heart to the message. Hashtag Puspus Yarn. No unnecessary activities while watching. Hashtag multitasker. Wag ganon. Focus on the message through our speakers. No? Kasi kung makikita natin, ang gaganda ng promise. Ang gaganda ng Hashtag promise. focus ka lang. Invite and tag your friends. Be a blessing. Hashtag friendship goals. Engage by sharing your thoughts and leave comments below. Respond to the message and take action. Huwag kalimutan mga ka-bonfire ha. Paalam! So praise God sa ating Bonfire Things to Remember. So tayo mga ka-bonfire, maging mindful po tayo habang ongoing yung ating live. Make sure po natin na hindi lang po tayo watching, but active din po tayo na nag-engage sa ating comment section. Amen to that. That's why let us all be excited. Kaya ni-encourage ko ang bawat isa na tayo po ay sama-samang tumayo at papurihan natin ang ating Panginoon together with our worship teams pamamagitan ng isang awitin. Jesus face to face. God is here, God is here, God is here. He is faithful. We draw near to see Jesus. Oh, Jesus be revealed. Your kingdom, open the heavens, pour out your spirit.
see Jesus face to face. God is here, God is here, God is here, He is faithful. We draw near to see Jesus, oh Jesus be revealed. Jesus face to face. God is here, God is here, God is here, He is faithful. We draw near to see Jesus, oh Jesus be revealed. So praise God, and tonight let us all be excited dahil muli makanig tayo ng salita ng ating Panginoon through our speaker. So we are reminding everybody po na kasama namin nanonood ng live na habang tayo po ay nakikinig sa message tonight, nandyan din po tayo na nag-engage sa ating comment section. Amen to that. That's why let us ready our hearts and our minds sa message na mapapakinggan natin tonight. For our speaker, he is one of the primary 12 of CGS Las Piñas, a leader of leaders, part of multimedia and worship team, and also one of the life class teacher and a professional. Let's welcome Ronjan Daniel Lopez. So good evening po sa lahat ng ating mga ka-Bonfire Night na nanonood po ngayong gabi.
sa ating gawain. So we welcome po all the pastors, all our primary leaders po, mga cell leaders, and mga disciples na nakasubaybay po ngayon sa ating bonfire na ito. And yun po, gusto ko lang rin po magpasalamat una't higit sa lahat sa Lord sa opportunity po na ito na makapagbahagi po sa inyo ulit ng mensahe, no, mula sa salita ng Diyos. And thank you rin po kay Pastor Rami at kay Tita Del din po sa pagbigay po ng opportunity po na makapag-speak po ulit sa inyo. So sa ating pag-uumpisa po, tayo po ay manalangin. Hingin po natin yung guidance ng ating Panginoon sa gabing ito. Let's pray. Praise you, Father God in heaven, Lord. Maraming salamat po sa gabing ito na inyong pinagkaloob sa amin. Maraming salamat sa presensya ng bawat isang nakasubaybay ngayon. Lord, we pray, Panginoon, na marami pa, Panginoon, ang maabot ng gawain na ito, ng mensahe na ito, Lord God, ng inyong mga salita, Lord God, sa gabing ito. And we pray, Lord God, and ask for your guidance, Lord God, for your guidance, O Holy Spirit, Lord. I pray and ask for your guidance as I deliver your word. Give me wisdom, knowledge, and strength, and ma-deliver ko po, Panginoon, ng buong katotohanan, buong linaw ng inyong salita, ang mensahe na nais niyo pong iparating sa amin ngayong gabi, Lord God. Muli, Lord, sa mensahe na ito, wala na ibang may taas pa at mapapurihan kundi ikaw lamang, Panginoong Jesus. Maraming salamat, Lord. Patuloy na kayo po ang siyang gumabay sa aming gawain mula sa simula hanggang sa matapos, Lord God. At patuloy na mapagpala po kami ng inyong mga salita and reminder sa amin ngayong gabi. Maraming salamat, Lord. All of this we pray in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Okay, so yun po. Good evening po ulit sa lahat. So sa gabing po ito, yung nais ko pong ibahagi sa atin, matatagpuan po siya sa Hebrews chapter 12 verses 1 to 3. So ito po yung ating main text. Dalawa po yung main text natin. Una yung Hebrews 12, 1 to 3, and sunod po yung ating verse na Romans 5, 3 to 4. So sa Hebrews chapter 12 verses 1 to 3, sabi po dito, sa NIV version po, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. Verse 2, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith, for the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Consider him who endured such opposition from sinners, so that you will not grow weary and lose heart. And lipat po tayo sa Romans chapter 5, verses 3 to 4. Sasabi po dito, not only so, but we also glory in our sufferings, because we know that sufferings produces perseverance, perseverance, character, and character, hope. Okay, so purihin po ang pagkakabasa ng salita ng Diyos. So, as we go along with our journey po, no, with the Lord, so darating talaga na we will face challenges, difficulties, no, and worries, lalo na as a disciple and leaders po in Christ, no. Pero at mapakatandaan natin, so hindi dapat tayo susuko, hindi dapat tayo magpapagapi sa anumang kakaharapin po natin as we go on with our journey with the Lord sa ating pagsunod sa Kanya. Amen? And also, nandun dapat yung pag-endure and persevere natin until the end. Okay po. So, and also, kahit kaano pa tayo, kasi kung iisipin po natin, no, marami kasi nakakalungkot, nagsisimula lang na hanggang pasimula lang sa pagkilala sa ating Panginoon. Nandun na nakilala nila ang Lord, maaring may ilan na na-invite, may maaring yung ilan ay na nakasama natin sa simbahay, nakasama natin sa cell group, pero after ng ilang panahon or after na maikling panahon, sabihin natin na ilang buwan lang or minsan lumipas ang isang taon, tumitigil, nawawala, and madalas ang nagiging cause, no, o sabihin natin ng pagtigil nila is that maaring may kinaharap na problema, maaring na-overwhelm sa mga pagsubok or challenges, no? Nung simula niya sumunod siya kay Lord, nandun, dumating yung mga trials and testings, and yun yung nagpahinto sa kanya para hindi na dumalo ng cell group, ng simbahay, di ba? So alam na alam yan, lalo na ng mga leaders, no, na masigasig sa pag-invite, masigasig sa pag-win at pag-disciple. Darating at darating talaga. And mismo tayo na mga disciples and leaders po, no? So hindi rin po tayo exempted sa mga trials and difficulties of life.
Pero yung verse na ito, pinaalala po sa atin, lalo na sa Hebrews 12, 1-3, na talagang let us persevere. No? Let us run with perseverance the race marked for us. No? So dapat nandun po yung desire ng bawat isa sa atin na hindi lang tayo sa pasimula, kundi we are finishers. Amen? So yung team po na nais ko pong ibahagi sa bawat isa sa atin is finish what you've started or perseverance. Okay? So yun, finish what you've started. So tapusin mo ang iyong sinimulan. Ayan. So nasubukan nyo na bang may sinimulan kayo at hindi nyo tinapos? Ano ang feeling? Ayan, di ba? So, sige, pwede kayong mag-comment. Ano yung mga sinimulan ninyo na hindi po ninyo natapos? Ayan. So, halimbawa, di ba, naglaba ka. Ayan. So, hanggang sabon lang, hindi mo na anlawan. Ayan. O kaya, hanggang anlaw lang, nababad sa downy, hindi na nasampay. Diba? So, ano mangyayari? So, hindi tapos, no? Unfinished, o parang sa simula lang. Tapos, meron pa, pagdating naman sa construction, minsan may mga establishments or bahay na sinisimulang itayo, halimbawa, kinapos sa budget or nagkaroon ng problema, or hindi na plano ng maayos yung pagpapatayo, hindi natuloy, hindi magandang tingnan. So, lahat ng mga sinimula na hindi natapos ay hindi po maganda sa ating paningin. Amen? And hindi rin maganda sa pakiramdam. So sabi nga, don't be just a starter. Aim to be a finisher. Diba? So comment ka natin dyan, I am a finisher. Ayan. So, diba, yung may mga nagpa-participate din dito sa mga fun run, diba? So, dapat ilang ba yung natapos mo, diba? 2 kilometer, may mga 10 kilometer dyan, yung mga kilometers na dapat mong tapusin, diba? So, iba sa feeling kapag yung isang bagay na sinimulan mo, tinapos mo. Amen? So, kasi nagpapakita po yun ng perseverance. Diba? So, sabi nga sa team natin, finish what you've started. Alam niyo po ba ang best example dito sino kaya yung sa tingin niyo ang best example ng pagiging finisher? Siyempre, wala nang iba pa kundi ang ating Panginoong Jesus. No, Jesus is the perfect example of a finisher. He endured until his death on the cross. No, yung mission na ibinigay po sa kanya ng Diyos Ama mula pagkapanganak niya hanggang sa napunta po siya sa ustong gulang, hanggang sa dumating siya na talagang humayo na siya sa ministry, nandun na, nagpahayag na siya ng mabuting balita, at hanggang sa pinersecute na siya, ipinako sa krus at hanggang mamatay. Ang Panginoong Jesus natin, dun nagpakita ng perfect example of perseverance na until the end, until He finished the task, diba? He remained faithful, He remained doon sa goal na matapos yung kanyang sinimulan. Imagine niyo na lang po kung hindi natapos po yun na hanggang sa pagbuo lang ng 12 disciples at wala yung sa cross. Diba? Nasaan kaya tayo ngayon? So makikita natin na maganda, diba? Kamangha-mangha ang naidudulot ng isang bagay na sinimulan natin at ating tinapos. So ano ba yung sinimulan natin na dapat nating tapusin? Example, ngayon, yung bonfire night. Ayan, di ba? So, hindi maganda na nandito ka nung mula intro, tapos nandito ka sa message. Nung natapos yung message, umalis ka na agad. Hindi pa nga nagko-closing song, wala pang closing remarks. Di ba? So, ano kaya yung minamadali natin? Bakit minsan mapa-online, mapa-face-to-face, hindi pa tapos ang gawain, uwing-uwi na tayo. Diba? So, tanongin mo ngayon, kung may katabi ka ngayon, uwing-uwi ka na ba? O log-out ka na ba? Diba? So, marami, no? So, kaya kailangan ma-develop po sa atin yung habit na pagdating sa mga gawain, nadadaluhan natin, lalo na sa online platform, no? So, ilang minuto na lang parang kumbaga, natapos na yung message, ilang minuto na lang yung closing song, less than 10 minutes na lang hanggang sa closing remarks. Hindi pa natin natapos. Diba? So, nakakapanghinayang. Pero tayo minsan, pag sa mga pelikula, ayan, diba? Kahit sa lalo na yung mga mahilig dito sa mga Marvel movies ba yun? Diba? May mga post-credit, grabe, kahit ang daming pangalan na lumalabas, talagang aabangan. Diba? So, talagang sinusulit yung bayad. So, bakit hindi natin yun i-apply pagdating sa mga gawain ng Lord na kung ano yung sinimula natin gawain, tinatapos natin. Amen? So, ayun po. So, sabi nga kung ang mga bagay na na, alam ba, sa mga example na binigay natin, di ba, sa panonood ng pelikula, pagdalo ng mga online na gawain, tapos yung kanina binigay nating example, pagluluto, paglalaba, pagtatayo ng bahay, o alam ba, pagluluto, di ba? So, hindi maganda na nagsimula ka magluto, ginayat mo lang yung mga gulay, karne, di ba? Pinuksan mo yung kalan, tapos
Hindi mo naman nilagay yung mga rekado, hindi mo natuloy yung pagluluto, mabubulok lang lahat ng mga ginayat nating mga ingredients. So kung yung mga bagay na yun, na mga binigay nating halimbawa, kung yun yung mga bagay na sinimula natin, tinapos natin, fulfilling siya, maganda siya sa pakiramdam at maganda siya sa ating paningin kapag natapos natin, what more pa yung paglilingkod natin sa ating Panginoon. Amen. So for example po, na nakilala ka kay Lord 2025. So hanggang ngayon, hanggang tapos yung 2025 at ngayon pa simula ng 2026 nandito ka pa rin. So i-congrats mo yung sarili mo, no? So yung mga nandito pa rin ngayon na na January 2026 nandito ka pa rin. So i-congrats mo ngayon sarili, 'di ba? So nagpapatuloy ka. At ang aim natin ngayon, hindi tayo titigil, kundi magpapatuloy tayo until we finish what we've started. Amen? So nothing will matter if we will not finish what we have started. So hindi kasi magmamatter yung isang bagay kung yung sinimula natin, hindi natin tinatapos. Amen? And also, for this to happen, para mangyari po yung sinasabi nating finish what you have started, is that we must always keep this in mind and remind ourselves na tatapat kong tapusin ano man yung sinimulan ko. Especially yung paglilingkod natin sa ating Panginoon. Amen? So yun. Sa example na rin na to, si Jesus Christ, di ba, nung talagang na-foresee niya na yung kahirapan na mararanasan niya, yung persecution, di ba, yung pagpapahirap sa kanya, tapos yung ipagpako sa kanya sa krus. Na-foresee niya na yon. Hiniling niya sa Diyos Ama yun na alisin sa kanya yung saro ng paghihirap, 'di ba? Pero ano yung sinabi niya bandang huli? 'Di ba? Hindi ang kalooban ko kundi ang kalooban mong masunod. So not my will but yours be done. So maganda for pagka dumarating sa atin, 'di ba? As we go on sa ating paglilingkod, pagsunod sa ating Panginoon, as we go on to our discipleship journey, pag may mga hardships, challenges, so let us be reminded kung paano in-endure ng Panginoong Jesus, kung paano siya nag-persevere for us. Kung si Jesus Christ nga, ginawa niya yon para sa atin, nag-persevere siya until the end, until His death on the cross. What more pa po tayo? 'Di ba? Di pa nga dumadanak yung dugo no? Ano ba yan? Simpleng correction, 'di ba? Simpleng napagsalitaan o na-correct lang tayo ng leader natin, tampo na tayo, parang ayaw na natin maglingkod. 'Di ba? So wag ganun. O kaya hindi ka lang napansin sa cell group nyo. Or parang 1 year na, hindi ka man lang napapagbigyan mag-opening prayer or mag-closing prayer, nagtampo ka na agad. Parang gusto mo na tumigil. 'Di ba? So wag naman ganun. Okay? So yun. Ngayon po, yun din, bago tayo dumako sa ating mga points. So sabi nga dito, life is a race. No? So binanggit yun dun sa sa Hebrews natin kanina, no. Let us run with perseverance the race marked for us. Pero alam niyo po ba, life is a race. But we are not on a battle with one another. So hindi natin katunggali yung mga kasama natin na nandito. But we are on a battle with ourselves and the enemy, which is the devil or si Satan. Diba? So, yun ang tunay nating kalaban o yung katunggali pagdating sa race na ito. And also, i-remind natin yung sarili natin, aim to be a finisher. Amen? So, sabihin mo sa katabi mo, kung lalaki yan, tapusin mo bro. No? Kung babae yan, tapusin mo sis. Amen? Okay, so, how? So, how we will finish what we have started? No? O paano ba natin mararating? No? Paano ba tayo magpe-persevere until the end ng ating pagsunod sa ating Panginoon? Number 1 is throw off all hindrances. So, makikita po natin yan sa verse 1 ng Hebrews chapter 12. Sabi nga po dito, sa bandang second part, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. And let us run with perseverance the race marked for us. Okay? So, yun po, no? Throw off all hindrances. Hindi natin mafe-finish yung nasimulan natin if hindi natin aalisin, itatapon, or iwawaksi sa ating buhay yung mga hadlang. So, imagine natin yung sarili natin na we are running on a race. Pero may mga nakakabits, may dala kang backpack.
Ayan, di ba? Dala mo yung cellphone mo. Ano pa? May dala kang, sabihin natin, yung uso ngayon, may dalang mini fan pag naiinitan. Di ba? So, ang dami mong dala. Tapos tumatakbo ka sa race. Sa tingin po ba natin, makakatakbo tayo ng maayos? O sa tingin ba natin, maaabot natin yung finish line ng ganon? Ang dami nating dala. Di ba? May dala kang phone, laptop, mini fan, ano pa ba? Ayan, gadgets, so on and so forth. So, ang hirap, no? Matapos yung isang race kung ganoon, ang dami nating bitbitin. Parang yun yung sumisimbolo sa mga dapat nating alisin ng mga hadlang sa ating buhay. And what are those? No? So tayo po yung nakakalam yan. So dapat, let us have a self-evaluation, a time with God to search our hearts, check ourselves, and to check ourselves what hinders us to persevere. Diba? Sige, I'll give you, tayo, kung hindi man ngayon, after our bonfire night, magkaroon ka ng time with the Lord. So yun, dapat magkaroon po tayo ng self-evaluation sa ating mga sarili. What hinders us to persevere? Diba, ngayon, maaaring yung ilan sa atin may kinakaharap ngayon, parang gusto mo nang tumigil sa discipleship. Parang gusto mo na, papunta ka ng life class or papunta ka ng school of leaders, 1, 2, and 3. Pero parang ayaw mo nang tumuloy kasi fed up ka, marami kang pinagdadaanan, nape-pressure ka sa work, nape-pressure ka sa ganito, sa ganyan. So let us evaluate ourselves what hinders us to persevere. And ngayon naman tayo yung mga nagpapatuloy na nagpapagamit. Halimbawa, you are a disciple, ongoing ka sa process, ikaw ay cell leader, may mga hinahawakan kang tao. Magkaroon tayo din ng pag-anticipate. Ano yung mga bagay na pwedeng makahadlang sa akin? Halimbawa, may mga parating na opportunity, work, di ba? Promotion sa work, pero wala ka ng time sa simbahay, wala ka ng time kay Lord pagka inaccept mo tong opportunity na to. Di ba? So, what are those things that may hinder you to persevere? So, dapat hindi lang yung sa pangkasalukuyan, kundi fino-foresight din natin ano yung mga pwedeng bagay na na makahadlang sa atin at nire-ready na natin yung sarili natin na hindi magpapahadlang. Amen? Halimbawa sa mga estudyante nag-graduate, 'di ba? So nandun dapat, Lord, I pray na pag gumraduate ako, yung trabaho hindi siya makakapagpahinto sa akin sa paglilingkod sa iyo. Amen? So dapat ganun yung ating anticipation, no? O yung ganun din yung desire ng bawat isa sa atin. Halimbawa sa mga estudyante din na from senior high to college, ayan, Lord, yung bago kong school na papasukan, di makahadlang, kundi makapag-campus ministry pa ako. So dapat ganun, no? So throw off all hindrances and throw off yung mga possible hindrances natin para makapagpatuloy tayo sa pagpe-persevere po sa ating Panginoon. So go back to the Bible, no? So balik tayo sa Bible. Why? Meditate on how the Lord Jesus Christ endured all temptation. 'Di ba? So sa verse 3 ng Hebrews chapter 12, sabi po dito, consider him who endured such opposition from sinners so that you will not grow weary and lose heart. Paalala po ito sa atin for us to persevere. Lalo na ngayon, pagpasok ng 2026, aim mo na ngayon na nandito ka sa January 2026 hanggang December 31, 11:59, 2026 ng December or ng 2020 or December 31, 2026, 11:59 p.m. Naglilingkod ka pa rin kay Lord. 'Di ba? Nandito ka pa rin, hindi ka tumigil, hindi ka nag-give up. Amen? And for us na magawa rin po yun, as we throw off all hindrances, balik tayo sa Bible, balik tayo sa ginawa ng ating Panginoong Jesus. 'Di ba? On how He endured temptations for us. Amen? So sabi nga dito, consider Him who endured opposition from sinners. Yung opposition, persecution, naranasan niya ni Jesus Christ. Kahit wala naman siyang ginagawang mali. 'Di ba? Naranasan niyo na po ba yun? Naranasan na ba natin yun na wala ka namang ginagawang mali pero may nalalaman ka, may mga taong nagsasabi sa'yo ng ganito, ng ganyan, para di mo naman sila naka-interact pero parang bigla silang nagawan ka ng issue. Parang gano'n yung nangyari kay Jesus kasi nagpapagaling lang siya, nagpapahayag ng word of God, tapos ginawa ng issue.
'Diba? So sa atin din, halimbawa, nasa work ka, 'diba? Nag-leave ka kasi may conference, tapos bigla kang ginagawa ng kwento ng mga katrabaho mo. Naranasan mo na ba 'yun? Pero wag 'yan maging dahilan ng pagtigil natin. Ay, ayoko na, napapahiya na ako sa work. Ay, sa school, inaasar na ako ng mga classmate ko, pastor daw ako, ganyan-ganyan. Balikan natin yung in-endure ng Lord para sa atin. Wala pa sa kalingkingan yung mga nararanasan po natin ngayon. Wala pa sa kalingkingan na naranasan ni Lord yung mga nararanasan natin ngayon para maging dahilan yun ng pagtigil natin. Diba? Amen. So, ano bang mas madali? Diba ngayon, magpatuloy ka sa paglilingkod kay Lord or palit kayo ni Lord? Diba? Tayo yung daranas nun, ilang lashes yun na paghampas sa atin, tayo yung ipapakasok. Si Lord, ginawa niya na yung pinakahirap, yung pinakamahirap, in-endure niya na yun. Diba? Nag-persevere siya until death for us. So ngayon din po tayo, it's time for us na gawin din po iyon. And para magawa iyon, throw off all hindrances. Amen? So sabihin mo sa sarili mo, bibitawan ko na to. Diba? Bibitawan ko na to anuman tong nakakahadlang sa aking pag-persevere. So if we will not throw off those hindrances, it may cause us to be burdened. Diba? Afterwards, weary, and lastly, it may lead us to give up and not continue. Kasi kung hindi po natin ito throw off yung mga hindrances na yan, na alam nating nakakahadlang or makakahadlang sa ating pagpapatuloy sa ating Panginoon, darating yung time na, kasi syempre, hindi mo throw off, parang kumbaga, i-picture out natin sarili natin, tumatakbo tayo, ang dami nating baggage na dala. Ano mangyayari? Mababurdenan ka, hanggang sa mapapagod ka, hanggang sa hindi ko na lang itutuloy, pagod ako. Kasi hindi mo throw off yung mga hindrances. Kaya kaya may mga tumitigil, no, sa pagsunod sa Panginoon kasi nga they do not throw off, no, those things na kailangan alisin para maka-go on sila sa journey nila with the Lord. Amen? So ngayon, reminder sa atin to, throw off those hindrances. Ano pa? Yung sin, 'di ba? Ayan po, yan talaga tayo nakakaalam kung anong sin, anong hidden sin man 'yan, ano mang kasalanan niyan na sa tingin natin, yun talaga yung pinakahanagahad lang sa atin for us to persevere na parang kaya siguro tayo nakakaranas na parang gusto na nating sumuko, tumigil. Kasi baka may sin pa tayo na hindi natin throw off. No? So, it's between us and the Lord. No? So, pag-pray natin 'yan kasi sin causes us to carry a heavy load. No? So yun nga, magpapabigat din sa atin yan. At sabi nga, pag may dalahin tayong mabigat, mahirapan tayo sa journey natin. So ano ba yung, ba't ba pinapabigat ng sin yung ating load? Kasi nandun yung guilt. Yung sin na yan, nagko-consume ka ng time. Time-consuming ang sin. Diba? Halimbawa, yung sa online games, diba? Wala ka ng time sa devotion, pero nag-grind ka sa Mobile Legends o kaya sa mga anumang sikat na online game na nilalaro ngayon. Ano pa? Energy consuming, syempre, diba? Sa sin. Ayan, pagka pupunta ka sa mga kumukuti-kutitap na mga lugar, gagastos ka doon. Pupunta ka, babiyahe ka, diba? Yung mga minsan, yung kung saan ginagawa yung kasalanan, malayo, magastos, at ubos oras. Mangyayari, wala na tayong time kay Lord, at mangyayari, parang nawawala na yung desire natin for the things of God. Kasi hindi natin throw off yung sin na dapat nating i-throw off. Amen? So, right now, make a decision. If we will not decide now, we will suffer later. So, decide to throw off those things. So, magaan ang pagsunod at paglilingkod sa Lord kung wala po tayong dalahin. So, let us throw off those hindrances for us to persevere until the end. Pangalawa po is focus on Jesus. Okay? So, tanongin muna natin yung sarili natin, saan ka ba nakafocus? Ayan. Diba? Saan ka ba nakafocus, Daniel? Diba? Saan ka ba nakafocus, Peace? Diba? Saan ka ba nakafocus, Ace? Ayan. So, let us evaluate ourselves. Saan ba tayo nakafocus? Baka sa mundo na tayo nakafocus. Sa success ng mundo. Sa standards ng mundo. Diba? Na pag hindi branded yung suot mo, ay, off ka sa aming samahan o sa aming asosasyon, sa tropahan namin, di branded yung suot mo. O kaya, ay wala ka pang ganito, hindi ka namin kaibigan. Di ba? Ganyan yung standard ng mundo eh. Tapos ano pa, yung achievements ng mundo, ay wala ka pang ganito. Diba? Lalo na pag sa mga single, ay wala ka pang boyfriend, girlfriend, wala ka pang asawa, o wala ka pang sariling ganito, ganyan. So yun yung mga standard ng mundo na minsan tayong mga Kristiyano, disciples or leaders is
Hindi natin namamalayan, yung focus natin nawawala kay Jesus, na pupunta sa mga standards, principles ng mundo. Kaya wag nating hayaan mawala yung focus natin kay Jesus. Nasa verse 2 po yun ng Hebrews, sabi dito, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith, for the joy set before him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. So sabi nga po dito, when we say we fix our eyes on Jesus, meaning He is our primary focus in our lives. Hindi naman po masama mag-focus po tayo sa family, career growth natin, sa future. Pero ang primary focus natin, walang iba pa kundi si Jesus Christ. Amen? So yun po. Do not focus on ourselves. So wag ka mag-focus sa ating sarili. Kasi minsan pag yung mga selfish things na gusto nating mangyari, hindi nangyayari. Minsan nagkakos siya ng disappointment. Parang nagtatampo ka kay Lord. Grabe, no lakas, nagtampo kay Lord. Tapos minsan yun yung nagpapatigil kasi nagiging emotional. Ay, hindi ako pagbigyan ni Lord. Naging leader naman ako, disciple naman ako, may ministry ako. But yung mga gusto ko, hindi niya binibigay. So, hindi na nakafocus kay Lord sa sarili na. Nangyayari tendency, hindi na magpa-persevere kasi hinahanap lagi yung gustong mangyari ng kanyang sarili. So, focus on Jesus. Huwag rin tayo mag-focus sa mga problema po natin. Kasi pag nag-focus tayo sa problem natin, we won't find any solution. Ay yung solution, walang iba kundi kay Jesus Christ lang natin yan matatagpuan. Amen? Don't focus din po on material things and don't focus on pleasing people. Si Jesus Christ, hindi niya inubos yung kanyang oras mag-please ng mga tao. Kahit gaano pa kabait si Jesus Christ, kahit na gaano pa siya kabuti, biro mo yun, nagpagaling. Wala naman siyang walang record na ginawa, walang record na may ginawang mali si Jesus Christ. Pero bakit may bashers pa rin siya? 'Di ba? Kasi yun talaga, ganun talaga ang buhay. At lalo na kapag ginagawa natin ng tama, syempre magiging basher mo yung gumagawa ng mali. Pero si Jesus Christ, hindi niya pinag-focusan na dapat magustuhan ako ng mga nagpa-persecute sa akin. Ginawa niya lang, nag-focus lang siya sa pinapagawa sa kanya ng Panginoon Diyos Ama. Nag-focus lang siya sa Diyos Ama. Tayo naman, we must focus our attention, our eyes on Him. 'Di ba? Our Lord and Savior, Jesus Christ. So, wrong focus leads to wrong direction. Amen? And wrong focus leads to wrong goals. Pag mali yung focus natin, mali rin yung direction na pupuntahan natin. Pag mali yung focus natin, mali yung goals na gusto nating i-achieve sa ating mga buhay. And wrong focus is a waste of our precious time. So, nauubos talaga yung oras natin kapag mali yung pag-focus natin. Minsan, dumarating sa time sa time ng buhay ng tao na nawawala yung focus sa kay Lord, nawawala yung time na sana mas napalalim niya pa yung relationship niya kay Lord, nagamit niya sana mas mapaglingkuran pa ang Lord, nagamit niya sana na maabot yung kanyang pamilya o yung mga kaibigan, kamag-anak niya na mawin niya sana. Kasi, ba't naubos yung oras? Wrong focus. 'Di ba? So, wag nating hayaan po na mapunta po tayo na magkaroon tayo ng wrong focus. Dapat yung right focus natin, our primary focus. So, wala nang iba pa kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen? So, ayusin po natin kung saan tayo nakafocus. And, ito yung isa sa mga talaga susi for us to persevere. Mag-focus lang tayo kay Jesus Christ. Pag nag-focus tayo kay Jesus Christ, ano man yung dumating sa ating kahirapan, pag nakafocus ka kay Lord, maaalala agad natin gaano yung hirap na dinanas ng ating Panginoon para sa atin. And that very thing motivates us to persevere until the end. Kasi wala nang tutumbas pa sa paghihirap na dinanas ng ating Panginoong Jesus hanggang sa kamatayan niya sa krus para sa atin. Walang-wala po yung mga naranasan natin talaga. Kung yun lang, lalawakan lang natin yung isipan natin, lalawakan lang natin yung ating pangunawa. At syempre, talagang buong puso nating aalalahanin, buong puso nating tatanggapin, at buong puso nating aalalahanin yung ginawa ng Lord para sa atin. Talagang yun yung makakatulong po sa atin for us to persevere until death. At magagawa natin yun as we focus on Him, as we focus on Jesus. Kapag ka nakafocus kasi tayo sa mga worldly goals natin, wala. Pag hindi natin na-achieve, madidisappoint tayo, titigil tayo. And we will work on our own. Kaya bawat isa po sa atin, yusin natin yung focus natin this 2026. Amen? Focus on Jesus. Kaya baka noong 2025, naging lax tayo sa paglilingkod kay Lord.
Kasi hindi tayo nakafocus sa Kanya, nakafocus tayo. Saan ba tayo pupunta sa susunod? Saan tayo kakain? Ano yung papanoorin natin? Ano yung pupuntahan natin? Ano bibilhin natin? 'Di ba? O kaya nakafocus sa paghahanap ng kanyang love of his or her life, 'di ba? Kaya hindi nagawa yung pinapagawa ng Lord kasi hindi na nakafocus kay Lord. So dapat focus tayo kay Lord. So lahat ng bagay na 'yan darating in the right time, 'di ba? Darating 'yan ng smoothly. Basta tunay at buong puso po tayo nakafocus sa ating Panginoon, and tunay at buong puso nating nais mag-persevere until the end. Amen? So, yun po. And lastly, sabi nga dito, how can we strengthen our focus on Jesus? So, paano ba natin papatibayan, papalakasin yung focus natin sa ating Panginoon? So, daily quality devotion. Okay, so, hindi lang daily devotion, daily quality devotion. Meaning, may ano nga yan minsan may temptation dyan kapag, halimbawa, ilang years ka na nagde-devotion, tapos nagdevotion ka, may Bible reading. Kung gamit mo pa rin yung dati mong application or Bible, may naka-highlight, di mo na babasahin yung buong Bible reading, yung naka-highlight na lang. So, kaya dati may nag-testimony sa morning prayer, noong nakaraan pala, may nag-testimony sa morning prayer. Huwag naman dumating sa pagkakataon na ini-AI na natin yung devotion natin, di ba? Nag-chat GPT na o Gemini. So, walang spirito, walang rema, or kaya wala talaga siyang impact sa buhay natin. So, daily quality devotion, di ba? Sabi nga ni Bishop Uriel, pag nagbabasa tayo ng Bible, mabagal. Di ba? Kasi para manamnam talaga natin. Pero pag kumakain tayo, kasi spiritual food natin yung Word of God eh. Di ba? Pag kumakain ka, pag subo ka lang na subo, lunok agad, na-impacho ka. Hindi mo na savor yung flavor, yung sarap ng pagkain. Ganon din po sa Word of God, na habang hindi naman yung literal na mabagal, hindi ganon na. So yung ibig sabihin, hindi ka nagmamadali, talagang every phrase, 'di ba? Every word talagang natin, gusto nating makita yung revelation ng Lord sa atin on that day. So yung daily quality devotion, daily quality prayer, 'di ba? And dapat sa morning prayer natin, online na nga lang, wag na nating hayaan na mawala tayo doon. Amen? So, quality prayer, hindi yung bumangon ka lang, nagpicture, sinend, tas tulog ulit. So, wag ganon. So, dapat mag-pray talaga tayo. And also, desire more on the things, on the spiritual things, no? Not on temporary things. Colossians chapter 3, 1-3, sabi po dito, since then you have been raised with Christ, set your hearts on the things above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on the things above, not on earthly things. For you died, and your life is now hidden with Christ in God. So, diba? Para maayos yung focus natin, Colossians 3, sabi po dito, set your hearts on things above. Set your minds on things above. And sino ba yung nasa itaas? Sino ba yung nasa above? Our Lord Jesus Christ. Amen? And as we focus on Him, desire on the things of Him, not on this world. Kasi kung makamtan man natin lahat nung pwede natin makamtan sa mundong ito, pag nawala tayo, hindi naman natin madadala. At pag nagunaw ang mundo, wala rin lahat. 'Di ba? So meaning, ang pinaka-primary focus talaga natin, wala nang iba pa kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen? So wag po tayo papakonsume sa standard ng mundo. Okay, and for us to persevere. And lastly, number 3, don't give up meeting together. And that is our spiritual gatherings. Okay? So Hebrews 10:23, let us consider how we may spur one another and toward love and good deeds, not giving up meeting together as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and in all the more as you see the day approaching. Ito po, yung minsan na-neglect ng iba at hindi, parang kumbaga underrated. Pero alam niyo po, ang isa talaga sa makakatulong sa atin for us to persevere, don't give up meeting together. Ibig sabihin, ano ba yung mga meeting together or mga spiritual gatherings natin na hindi dapat tayo mawala? Nandiyan yung ating morning prayer, di ba? Daily morning prayer yan. May via Zoom tayo every first Friday. May face-to-face tayo every last Monday of the month. Cell groups, open cell or closed cell, Sunday worship or online simbahay natin,
bonfire night, mentorings, conferences, at yung minsan yung outside sa sa mga ito, yung mga fellowship natin with our ka-visions, 'di ba? Yung mga may mga kaibigan tayo na ka-vision natin kasama maaring ibang cell group or ibang network, pero we are having fellowship with them. So, pero dapat ang sentro ng usapan pa rin, so hindi nalalayo sa vision. So, those are the spiritual gatherings na hindi dapat nating i-give up at hindi tayo dapat mawala. Amen? Kasi ano ba yung nadudulot ng mga gatherings na yon? Sabi nga po dito, nandun yung encouragement of one another. 'Di ba? And all the more you see the day approaching. Kasi yung lagi nga rin po itong bukang bibig ng ating pastor na talaga, si Lord marapit nang dumating. And papayag ba tayo na, halimbawa, dumating si Lord, laging example sa amin, last na last na to na morning prayer, darating na si Lord. Yung mga ganung di ba? Pero imagine natin, kung i-foresight nga natin, nakakahiya nga kay Lord, na halimbawa may gathering sa simbahay o kaya face to face, sabihin natin, church anniversary, doon dumating si Lord, tapos sakto pa, doon ka wala. 'Di ba? So talagang parang awkward siya, 'di ba? So kaya mahalaga po na we are present sa lahat ng mga gawain as much as possible. Why? Sa atin din po yun yung benefit po nun. And it will greatly help us to persevere until then. Kasi may tayo, kumbaga may mga accountability partners tayo, may mga nandun na talagang kahit ngayon mga late churches, yung mga early churches sa New Testament is talagang daily nga yung kanilang gatherings kasi nagpapalakasan, nag-encourage yan. So walang lone ranger pagdating sa journey na ito. Amen? Walang loner, walang alone. So kaya nga cell group natin, ang target talaga dapat lagi 6 above hanggang 12. 'Di ba? Kasi wala talagang lumalago, walang nananatili na siya lang mag-isa. We need one another. Amen? So sabi mo, kung may katabi ka ngayon, kailangan kita. Ayan, 'di ba? So yung mga fellowship na ito, wag po natin siyang basta-bastahin. Sabi nga, to be continuously burning for the Lord, we should always be present in our fireplaces. Kung gusto mo maging on fire kay Lord until the end, hanggang sa pagbalik niya muli or hanggang sa huling hinanga natin, nananatili tayong on fire kay Lord, nananatili tayong nagpa-persevere sa paglilingkod at pagsunod sa Kanya, be present in our fireplaces. Yan, mentorings, conferences, bonfire nights, simbahay. Lahat yan po, nangagawa, cell group, fireplace natin yan Kasi alam niyo po ba yung sad reality? Ako, actually, personally, na-observe ko to na yung mga nawawala sa church, nawawala sa discipleship, ang indication niyan, pag alam mong pawala na, wala na sa morning prayer. Dati, 6 days a week, diba? Kasi Monday to Saturday tayo. Ngayon, minsan 2 na lang, 3, hanggang sa hindi na talaga nagpasa. O kaya minsan sa cell group, 'di ba? In 1 month, kompleto niya yan. Pero naging 2 attend na lang, paisa-isa. 'Di ba? So dati mga nasa online na gawain, nag-e-engage, ngayon hindi mo na makita yung pangalan. Hanggang sa nawala na talaga. Kasi malaking factor din po talaga yung mga gatherings natin. Yung meeting up together or yung meeting together natin. Kasi tayo yung nagpapalakasan, nagre-remind ng grace, love ng Lord. Kaya nga dapat tayo mag-encourage yan. We encourage one another. We don't fight one another. Amen? Kapag ka nasa isang cell group, isang network, or tayo isang church, hanggat maaari, tayo yung isa sa mga, kumbaga, we aim to be at peace with one another. Makikita po natin yan saan? Romans 12:18. Sabi po dito, if it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Ayan. So sabi nga, choose to be at peace, 'di ba, with everyone, not to be pissed with everyone. Hindi yung pissed off ka na, yung galit ka sa lahat. Imbis na at peace ka, you are pissed with everyone. So, nangyayari, ayaw tuloy tayo samahan, di ba? So, dapat at peace with everyone. Amen? Kasi, kumbaga, maging katuwang tayo na ma-encourage yung bawat isa na magpatuloy sa Lord hanggang wakas. Amen? Ang sarap kaya na maging ikaw mismo, alam mo sa sarili mo, you are aiming to be at peace with everyone. Nagamit ka ng Lord to encourage one another. Amen? And ganun din, no? Para kumbaga vice versa siya.
Na dapat kung gusto natin yung mga tao sa paligid natin ganun, make sure din sarili natin ganun na we try our best to be at peace with everyone. Kasi kumbaga dapat tayo yung isa sa mga contributor na nagsiset ng atmosphere sa ating church na we don't build divisions, walang group within the group. Dapat tayo yung nagpo-promote din ng talaga, encouraging one another. Kasi sabi nga dito, yung kung babalikan natin sa Hebrews 23, encouraging one another all the more as you see the day approaching. Kasi malapit nang dumating ang Lord. Huwag nating hayaan na malapit ka sa finish line, ilang taon na lang sana, kaso tumigil pa. Diba? So maganda magamit tayo ng Lord to encourage one another to persevere until the end, to finish what we have started. So this 2026, aim to remain until the end of this year, until the very end of time, or until the very end of our lives. Hanggang sa dumating ang Lord, let us desire to finish what we have started. In our conclusion, you are a finisher, not just a starter. Aim to finish the race and to persevere until the end. Do not be complacent. It's time to focus on what really matters, and that is the Lord Jesus Christ and His mandate for us to do what He really wants us to do until the day He returns. For the great reward from God will be given to those who are finishers, not just starters. So ang reward po, tatandaan natin, wala sa simula. Nasa, sa mga nakatapos. 'Di ba? Sa mga, wala po sa start, kundi nasa finish line po ang reward, yung eternal reward from God. Kaya bawat isa sa atin, magpalakasan po tayo. Even in online, mapa-face-to-face man yan, be at peace with one another, and personally, throw off all those hindrances, focus on Jesus, and don't give up meeting together. Let us pray. Lord, maraming salamat sa mensahe niyo po sa amin ngayong gabi. Help us, Lord, bawat isa sa amin, lahat ng mga nakasubaybay ngayon, Panginoon, help us to persevere until the end, to finish what we've started, Panginoon, and magawa namin ito with your help, with your guidance, O Holy Spirit, as we throw off all hindrances, as we focus on you, Lord Jesus, and as we give importance, Lord God, meeting together sa aming mga ka-cell group, ka-tribes, sa aming mga ka-churchmate, Lord, na help us to be at peace with everyone, Lord, na magpalakasan kami, magtulungan na bawat isa sa amin is manatili hanggang wakas na naglilingkod at sumusunod sa inyo. Maraming salamat, Lord. Pagpalain niyo po ang bawat isa, lahat ng kapurihan, kaluwalhatian ay sa iyo lamang. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So thank you po, and God bless everyone. Indeed, you are an awesome God. What can separate us from your love? Our sin was washed beneath the crimson flood. Who can grasp the wonder of the cross, where the Lamb of God laid down his life for us? You are an awesome God. You are an awesome God. Ascended on high, gave us new life, opened the gates of heaven wide. You are an awesome God.
Christ, Emmanuel, God with us. Our God is with us. You are an awesome God. You are an awesome God. Ascended on high, gave us new life, opened the gates of heaven wide. You are an awesome God. There's no one like our God. Victory won, death overcome, nothing can take away your love. You are an awesome God. Thank you, Jesus. Nothing can take me from your hand. Nothing can separate. No power too great. I'm standing firm in your righteousness. The life that you gave, no one can take away. Nothing can take me from your hand. Nothing can separate. No power too great. I'm standing firm in your righteousness. The life that you gave, no one can take away. Lift up a song to Him. He is an awesome God. Lift up a song to Him. He is an awesome God. Lift up a song to Him. He is an awesome God. Lift up a song to Him. He is an awesome God. You are an awesome God. You are an awesome God. Ascended on high, gave us new life, opened the gate of heaven wide. You are an awesome God. There's no one like our God. Victory won, death overcome, nothing can take away your love. You are an awesome God. You are an awesome God. Ascended on high, gave us new life, opened the gates of heaven wide. You are an awesome God. There's no one like our God. Victory won, death overcome, nothing can take away your love. You are an awesome God. You are an awesome God. You are an awesome God. Praise God and thank you, Daniel, sa message na hinatid niyo po sa bawat isa sa amin. At alam ko na marami po tayong natutunan, kaya we encourage everyone na patuloy niyo pong i-post ang inyong mga learnings or takeaway lines sa inyong mga social media sites using this hashtags. So, praise God sa ating bonfire night. So, salamat po sa ating mga pastors, yung mga primary leaders po natin na mag-mobilize for Friday, sa ating mga disciples, leaders, and kung invite ka po dito ngayon, first time mo manood ng ating bonfire, na-encourage namin kayo na maging part din ng ating mga online cell group. So, marami pong mga leaders dyan na nagko-comment, pwede po kayo mag-reply or mag-send ng message po sa kanila. So, continually, we encourage everybody na patuloy nyo pong supportahan na ating CGS Philippines
Philippines Facebook page, ang ating CJS Philippines Bonfire Facebook page, yung ating YouTube channel, TikTok, and Instagram. Itong mga social media sites po natin, let us make sure na may na-maximize natin ito all for God's glory. Amen to that. And we also encourage everyone sa darating na Sunday online simbahay. So sama-sama po tayong manood at makapakinig ng mensahe ng ating Panginoon. And at the same time, sa Saturday pa lang, andun yung minamaximize na natin ng ating invitations para makapag-invite ng ating mga friends, family, co-cell groups, or mga colleagues para sila rin po ay mabless sa ating message na hihatid din po ng ating puting pastor, Pastor Rami Hinares Jr. So, Thank you and God bless.